po sa inyo lahat. Good evening, Guy, and happy birthday. May konting kodigo ako para hindi ako mawala sa lahat ng mga sasabihin ko tungkol sa iyo. Kaya medyo titignan ko na, simula ako. I'd like to take this opportunity to say a lot of things about you dahil palagay ko, matagal-tagal na rin yung pinagsamahan natin. Nagtataka ako kung bakit ako ang sa dinami-dami ng mga direktor ni Guy, kung bakit ako naimbita ngayong gabi. Kung sa bagay, nakagawa na rin kami ng mga 6 na pelikula. Pero meron naman dyan na mas marami pang pelikula na nagawa na kasama si Guy. Well, I think it's because of something na we have become more than friends, and I should say I think we have become more than friends, like brothers or sisters together. We have shared a lot of things, her ups, her lows. Nakita ko na siyang umiyak sa matinding kalungkutan. Nakita ko na siyang tumawa at humalakhak sa matinding kaligayahan. There were a lot of things. Lamang nga ang mga kasayahang nangyari sa amin between the two of us. Kesa sa mga malungkot na pangyayari. Mabuti naman kundi pareho na kaming nababaliw ngayon. Una kong nakilala si Guy nung kausapin ako ng ninang niya na si Director Lupita Concio, Mrs. Lupita Kashiwahara na ngayon, na dating direktor niya sa kanyang drama anthology Makulay na Daigdig ni Nora. At binigyan namin si Guy, kasama ng ibang mga ng kapatid niya si Buboy, ng workshop para sa isang pelikula na Alkitrang Dugo. At the same time, she was doing that film, 3 Taong Walang Diyos. That was 1977. And doon ko nasabi sa sarili ko, Diyos ko, unang kita ko kay Guy, sabi ko, maliit pala talaga si Nora Honor. Tapos, after so many years until now, habang tinitignan ko siya, masasabi ko sa sarili ko na, Diyos ko, talaga palang maliit si Nora Honor. Habang tumatagal ang aming pagkakaibigan, isang ugali niya ang talagang obvious na lumulutang lagi pagka naging close ka sa kanya. Ito ang kanyang karakter na pagiging ephemeral o kaya pabago-bago ng isip, pabago-bago ng moods. Yon. Hindi mo talaga alam kung ano magiging next step ng bulilit superstar na to. Pwedeng ngayon excited siya over one thing and then she's willing to die for it. Pwedeng the next, wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari doon. Wala na siya care. Di ba, babes? Sa bahay na lang, example, bahay, makikita natin. Ilang beses ko lang napansin yan, laging ganito ang kanyang linya. Ito na yata, Kuya Mar, dito na ako, inaayos ko ito. Ako mismo nag-aayos itong bahay ito. Gusto ko na to, Kuya Mar. Tapos, makaraan ng ilang buwan o ilang linggo, ito na ang linya niya. Ipinagbibili ko na ito, Kuya Mar. Kasi masyadong malaki. Ang liit-liit ko pagkatapos nakatira ko rito para sa ganito kalaking bahay, aalog-alog ako rito. Yan. Ang masaya nito, pagkatapos niya ipagbili ang ganitong kalaking bahay, bibili na naman siya ng ibang bahay na mas malaki pa rin sa pinagbili niya. Ito talaga, that's another example of this. Isang araw nangyari ito, nagpunta kami sa isang lugar, She invited us for a night out. Sabi niya, Kuya Mar, punta tayo sa Tagaytay. Meron akong bahay doon na tinitignan. Vacation house, there are 11 rooms. So, we all rushed. So, maski na 2:00 ng madaling araw yan. Pag tinawag ka ni Nora, wala kang oras. So, alas 2:00 ng madaling araw, punta tayo. Ang saya-saya ng buong gabing yun, Tapos, akala namin, that was it. Everybody was so excited na magkakaroon na ng bahay bakasyonan sa Tagaytay. And then afterwards, the owner of the house was already so excited. At the same time, masayang-masaya siya kasi may down payment na. Pag gising namin, ang 7:00 ng umaga, sabi niya sa amin, uwi na tayong lahat. Ayoko na nito. Sabi niya, bakit? Bakit hindi pa kami kumakain ng almusal? Ewan ko. May nawawala. Well, yung nawawalang yon, ewan ko kung ngayon ay natagpuan na. Natagpuan na ba? Minsan, kahit sa shooting ng ganyan, natatandaan ko, sa shooting naman ng Bongga Kaday, nangyari ito sa
Olongapo, last shooting day. So everybody said, last shooting day. So, wow, last scene. Isang sayawan lang ito, isang big number. So, ang nangyari, sabi ni, the problem was, everybody was ready. Ang naging problema, nagkaroon ng sakit si Guy sa sikmura. That was the time that I think you were suffering from, you needed an operation afterwards, no? 1 week later. Ang nangyari, so sabi, pack up na. O di wala na, lahat na. Sila Lloyd, sila Rolly Quezon. O inuman na, kasi bukas uuwi na eh. By 12 midnight, naramdaman niya na, Kuya Man, pwede na ako mag-shoot. Pwede na ako magsaya uli. Bakit? Bakit? Lasing na lahat ng tao. Sayang eh, nakakaawa naman yung producer natin, si Nasi. Kung last shooting day na natin to, tapos hindi pa na yung Diyos ko, sabi ko, gigewang-gewang na kami lahat. Ewan ko kung ano nangyari sa sequence na yon, kung siya ang nalasing, lahat kami nalasing, o ang camera ang nalasing. Pero natapos din yung shooting. Ganun siya. Mga kaibigan, ganun siya ka-ephemeral, ganun siya kababago-bago ng isip. Marami pa akong experiences niyan. Minsan nagtaka na lang ako, tumawag siya. There was a long distance call galing sa Hong Kong. No? This happened February 13, 1980, I think, 80 or 81. Long distance from Hong Kong for Direct Mario de los Reyes. Oh yes, Kuya Mar. Sino to? Kuya Mar, nandito ako sa Hong Kong. Ano ginagawa mo yan? Kasi si Nanay Pearl hindi nakapasa sa hindi pinalabas ng immigration. Pwede ba pumunta ka rito? Bakit pa pupunta yan? May shooting bukas. Ay, kung may shooting, wala akong kasama, matitisin mo naman ako, nandito ako puro mga singkit ang kasama ko rito. Baka matabunan ako. Sabi niya, ano gagawin ko? Andiyan na yung ticket, padadala ko riyan. In 15 minutes, nandiyan na yung ticket, tsaka yung passport, and everything. Tapos, by the afternoon of that day, we were together. Sabi niya, nandito ka na rin sa Hong Kong. Sabi ko, wow, anong gagawin natin dito? Naglakad kami. Kaya lang naiinis ako pag namimili yan eh. Laging nasa children's section. Siguro nga, totoong madaling magbagong isip ni Guy. Pero in fairness to her, I would say this. Ito lang masasabi ko. Sa kaibigan, iba siya. Kapag naging kaibigan mo siya, hanggang mamatay kayo, lalaban tayo, baby. Ganon. To Guy, happy birthday. You know that I love you. And I hope this friendship lasts forever.